Hihirit sa Commission on Elections ang bagong Pilipinas Servicio Fair Secretariat. Napayagan silang ipagpatuloy ang serbisyo caravan kahit sa panahon ng eleksyon. Si Luisa Erispe sa detalye. Kaakibat ng pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sa bagong Pilipinas, wala ni isang Pilipino ang maiiwan. Ang bagong Pilipinas Servicio Fair na programa ng pamahalaan magtutuloy-tuloy kahit pa sa panahon ng eleksyon. Sabi ng National Secretariat ng bagong Pilipinas Servicio Fair, plano nila na ipa-aproba sa Commission on Elections lahat ng programa ng serbisyo caravan para hindi ito maantala ng election ban. Of course, we will apply exemption to the Commission on Election by next year, no, because the ban will start 90 days and 45 days before the election date. Pero during the filing until that day, wala pa pong problema because we can still implement, we are still not covered by the election ban. But gaya ng ginawa natin nung barangay election at nagkaroon tayo ng bagong Pilipinas Servicio Fair nung nakaraang taon, siniguro po natin na isang programa ay inaplayan natin ng exemption. Giit pa ng National Secretariat, nagawa na nila ito noong panahon ng barangay at SK elections. Kaya plano nilang ito rin ang gawin sa midterm elections sa 2025. Mahalagaan niya, hindi maantala ang pagbibigay ng serbisyo sa publiko, lalo at nakikita rin nilang may magandang epekto sa ekonomiya ng Pilipinas ang pagbibigay ng tulong sa mga probinsya na pinupuntahan ng BPSF. Tulad sa Leyte na tumaas umano ang galaw ng ekonomiya sa ilang beses na pamamahagi ng ayuda ng programa. Kaya naman bukod din sa paghingi ng exemption sa COMELEC, patuloy din ang pagdulog ng BPSF kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa mga mambabatas na gawin ng batas ang bagong Pilipinas Servicio Fair. We will make use of available resources and persuasion to our House members and to the Senate to make this one a priority bill. We would like also to appeal to President Bongbong Marcos if he can make this bill certified urgent. Kahit naman ang ilang kongresista, binigyan diin ang kahalagahan ng programa. Gihit pa nga nila, dapat lang na magtuloy-tuloy ang programa dahil sa pagbibigay ng tulong, walang bahid ng politika. Well, pagdating sa serbisyo, pagdating sa ayuda, walang politika dapat. And nakita naman natin, smooth sailing, kayo naman di na kayo nahirapan. And we thank the local government for being very participative dito sa ating programa na sa buong Pilipinas naman. Samantala, naging matagumpay naman ang bagong Pilipinas Servicio Fair sa Davao City noong September 5 at 6 at nasa 1.2 billion na tulong ang ipinamahagi ng programa sa 250,000 na mga residente. Sa mga susunod na linggo at buwan, inaasahang iikot pa sila sa Cavite, Pangasinan at Bicol Region. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.